Magandang araw sa inyo, kaibigan. Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang tungkol sa buhay pag-ibig na ibinahagi ni isa nating masugid na taga-subaybay. Siya ay may dalawang lalaking minahal. Sino kaya ang kanyang pipiliin? Ang lalaking mag-aahon sa kanya sa kahirapan o ang lalaking totoong nagmamahal sa kanya ngunit ito hikahos sa buhay? Kaya kung interesado ka sa video na ito ay inaanyayahan kita na tapusin hanggang dulo. Maraming salamat, kaibigan. May kasabihan ng iba na kapag dalawa ang mahal mo, piliin mo ang pangalawa. Kasi hindi ka naman magmamahal ng iba kung mahal mo talaga ang una. Dahil hanggat may dumadating na bagong tao sa buhay mo, hindi mo maiiwasang makakita ng mas higit sa kanya. Lagi kang makakakilala ng mas maganda o gwapo, mas mabait, mas malambing at mas masarap magmahal. Dahil sa mas na iyon ay nagkakaroon ka ng pagkukumpara sa pagitan ng dalawang tao hanggang dumating sa puntong parang mahal mo na ang bagong dumating sa buhay mo. Tulad ng buhay pag-ibig na isang magandang babaeng ito na itatago na lang natin sa pangalang Alyssa. Madami ang nabibighani sa taglay na kagandahan niya. At halos lahat ng kalalakihang nakakakita sa kanya ay nagkakagusto sa kanya at ang iba ay nagtangkang ligawan siya. Ngunit tila ba may hinahanap itong katangian na isang lalaki na papasa sa kanyang panlasa. Lumaki sa mahirap na pamilya si Alyssa kung kaya't gusto nito na makaahon sila sa ganoong pamumuhay ng kanyang pamilya. Dahil palagi niyang iniisip na kung magmamahal o mag-aasawa din naman siya ay iyong tipong talagang mag-aahon sa kanya sa hirap. Dahil nga sa mahirap na siya ay ayaw nitong isang mahirap din ang kanyang mapapangasawa na tila ba parang kumuha lamang ito ng bato na ipupukpok sa kanyang ulo kaya ganoon na lamang kataas ang level ng kanyang gusto at pangarap. Nakapagtapos lamang ng high school si Alyssa at ngayon ay tumutulong na lamang ito sa pagtitinda ng mga tinapay sa panaderya na pagmamay-ari ng kanyang tiyahin. Habang ito ay abala sa pagsasalansa ng mga tinapay ay dumating ang isang panauhin. Inirapan lamang ni Alyssa sabay buntong hininga dahil palagi na lamang nagtutungo ang taong iyon upang makita siya na itatago na lang natin sa pangalang Jason, ang masugid nitong manliligaw. Magmula pa noong high school sila, matyaga niyang pinupuntahan araw-araw si Alyssa upang masilayan lamang ang dalaga at palaging suyuin na baka makuha niya ang matagal na niyang minimithing oo nito. At nang magkatrabaho siya at naging abala ito bilang isang hospital maintenance, ay hindi iyon naging hadlang upang puntahan palagi ang dalaga. Hanggang isang araw ay nagbunga ang panunuyo ng binata dahil napasagot nito si Alyssa. Porsigido talaga si Jason kung kaya't nahulog ang loob ni Alyssa sa binata. May katangian siyang nagustuhan ni Alyssa dahil ito'y mabait, masipag at higit sa lahat ay pinakita nitong seryoso at mahal na mahal siya. Kung kaya't sinagot ito ni Alyssa kahit nabatid na hindi kayang ibigay lahat ng kanyang gusto at iahon siya sa kahirapan. Nagtagal ang relasyon nila ng mahigit 2 taon. Naging masaya naman si Alyssa dahil talaga namang pinaramdam sa kanya ni Jason ang totoong pagmamahal at pag-aalaga na isang dahilan kaya niya nagustuhan ang binata. Hanggang sa isang araw ay pauwi na sa kanilang bahay si Alyssa. Kapwa nakasimangot at malalim ang iniisip ng kanyang mga magulang. Dahil nga daw sa hindi nila kayang pag-aralin pa sa kolehiyo ang isa nitong kapatid. Kapwa magsasaka ang kanyang mga magulang. Kung kaya't ganoon na lamang ang tema ng kanilang pamumuhay. At yun din ang dahilan kung bakit mas gusto nitong makaahon sa hirap. Hanggang sa napag-isipan niyang tawagan ng kanyang kasintahan at sinabi nitong makikipaghiwalay na siya. Ang kanyang dahilan ay hindi kayang punan lahat ni Jason ang kanyang pangangailangan. Paano pa daw kaya kung sila ay mag-asawa na? Magiging kaawa-awa lamang daw ang kanilang pamumuhay at ayaw nito na panghabang buhay na siya'y mahirap lamang. Labis na nasaktan si Jason sa desisyon ng kanyang kasintahan dahil minahal niya ito ng sobra na higit pa sa kanyang sarili. Ibinigay niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Mapasaya lamang ang babaeng minamahal niya. Ngunit tila ba mataas ang pangarap sa buhay ni Alyssa. Wala itong nagawa pa kundi tanggapin ang pakikipaghiwalay ng kasintahan niya. Makaraan ang ilang buwan
ay nakakilala na isang mayamang lalaki si Alyssa. Matipuno, gwapo at may kaya sa buhay. At itatago na lang natin sa pangalang Alex. Hindi maipagkakailang nagustuhan din ng lalaki si Alyssa dahil sa gandang taglay nito, kung kaya't niligawan niya ang dalaga. At hindi nagtagal ay sinagot ni Alyssa ang binata. Labis ang tuwa ni Alyssa dahil sa wakas ay nakatagpo na siya ng lalaking hinahanap niya at umpisa na ng pagbabago ng kanyang buhay hanggang sa nagsama ang dalawa sa iisang bahay. Nag-live-in sila kahit 3 buwan pa lamang silang nagkakakilala. Hindi na iyon inisip ni Alyssa dahil na kay Alex na ang lahat ng katangian ng lalaking pinapangarap niya. Dahil sa nakakapag-abot pa ito ng pera sa kanyang mga magulang at mabibili na niya ang lahat ng kanyang mga gusto at luhong material. Sa pagsasama nilang iyon, sa una ay naging masaya si Alyssa. Ngunit habang nagtatagal ay tila nagbabago na ang pakikitungo sa kanya ni Alex. Palagi itong lango sa alak tuwing umuuwi sa kanilang tahanan. Kung kaya't kinabukasan ay kinompronta niya ang kanyang kinakasama. At ang tanging sagot sa kanya ni Alex ay nagiging losyang na nga daw ito at napapabayaan na niya ang kanyang sarili. Hindi na daw ito kagandahan tulad nung unang nagkakilala sila. At ang masakit pa, na sinabi ng lalaki sa kanya na maghiwalay na daw sila dahil nga daw wala na siyang kagandahan na maipagmamalaki niya. Sa sinabi sa kanya ni Alex ay napagtanto niyang tama ito. Naging abala kasi siya sa pag-aasikaso sa binata at halos araw-araw niyang pinagsisilbihan ito kapalit ng perang ibinibigay niya sa kanyang mga magulang. Kung kaya't hindi na nito napapansin na nagbabago na ang kanyang itsura, na tila ba kumupas na ang gandang taglay niya. Labis na nasaktan si Alyssa sa mga binitawang salita ng binata sa kanya. Kung kaya't nag-alsabalutan ito at umuwi sa kanilang bahay sa probinsya. Pagkalipas ng ilang linggo ay tila nagbago na ang takbo ng buhay ni Alyssa. Tumingin ito sa salamin at ibang-iba na ang kanyang itsura. Hindi na siya tulad ng dati na tila mala porselana ang kanyang kutis at may gandang kaakit-akit. Napayuko na lamang ito at napaluha. Ngunit isang araw, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran ay may tumawag sa kanyang pangalan. Nang makita nito kung sino ang tumawag sa kanya ay naputla siya bigla. Walang iba kundi si Jason, ang dati nitong kasintahan. Ibang-iba na ang aura ng lalaki. Lalong lumabas ang kagandahang lalaki nito sa suot niyang mamahalin at may magarbong sasakyan pa. Nagkamustahan ang dalawa at walang pag-aalinlangan na tinanong ni Alyssa kung bakit bigla itong yumaman. Napangiti lamang ang binata sa kanya at tinitigan siya sa kanyang mga mata at sinabing, "Nagkamali ka ng inakala. Mas inuna mo ang iyong sariling kaligayahan at mga mataas mong pangarap. Doon ko nasubok kung totoong pagmamahal ba ang nararamdaman mo sa akin o dahil sa mahirap lang ako kaya mo ako iniwan." Ang hospital kung saan ako ay isang hospital maintenance ay isa sa pagmamay-ari ng aking mga magulang. Hindi ko iyon sinabi sa iyo dahil gusto kong makita at makilala ka ng lubusan. Iyong hindi mo titignan kung anong estado ko sa buhay o kung may laman ba o wala ang aking bulsa. Sa 2 taon natin na akala kong kilala na kita ay hindi pa pala. Kaya noong araw na makipaghiwalay ka sa akin ay doon ko napagtanto na hindi mo talaga ako minahal. Dahil sa mahirap ako kaya ka nakipaghiwalay. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoong estado ko sa buhay. Dahil ang pangaral sa akin ng aking mga magulang na kung gusto kong makahanap ng babaeng tunay at tapat na magmamahal sa akin ay huwag kong ipakita na nakakaangat ako sa buhay. Dahil sabi nila, doon mo masusukat kung hanggang saan ang kanyang pagmamahal, na kung mamahalin ka ba kahit na walang-wala ka o minahal ka lang dahil sa mayaman ka. Sambit ng binata sa kanya na dahilan upang mapaluha ito at mapahiya sa kahihiyang nagawa niya. Lumaki sa isang mayamang pamilya si Jason, ngunit dahil mas gusto ng binata na matuto at mag-umpisa mula sa mababa kaya ito nagtrabaho sa ospital na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Dahil tulad ng pangaral sa kanya na kahit anong taas na estado ng kanyang buhay ay maging mapagkumbaba pa din ito at huwag maging mayabang. Namutla ang mukha ni Alyssa sa nalaman. Sobrang pagkapahiya ang nadama nito at hindi na niya alam ang sasabihin kay Jason dahil pinagpalit nito ang lalaki sa isang mayamang tulad ni Alex.
Ngunit hindi niya aakalain na ganoon pala ang estado ng buhay ni Jason. At ang isa pang nagpagulat sa kanya ay may bumaba sa sasakyan ng lalaki. Isang magandang babae, balingkinita ng katawan at malaanghel ang mukha. Ipinakilala ni Jason ang babae kay Alyssa at ito daw ang kanyang mapapangasawa at iniimbitahan siyang dumalo sa kasal nila. Namutla at tila isang sampal iyon kay Alyssa. Makaraan ng ilang minuto ay nagpaalam na ang dalawa na aalis na. Pilit ang ngiti ni Alyssa dahil sa nahihiya ito sa ginawa niya noon kay Jason. Ngayon ay napagtanto ni Alyssa na maling-mali ang kanyang desisyon. Iniwan niya ang totoong nagmamahal at nagpahalaga sa kanya at ipinagpalit niya sa isang lalaking mayaman at tanging kagandahan lamang niya ang ginusto sa kanya. Na ngayon ay nagbago na ang pakikitungo sa kanya dahil sa hindi na ito maganda katulad ng dati. Dahil sa labis itong nasilaw sa pera, kaya hindi nito napapansin na may mas mahalaga pa pala doon. Yun ay ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi nababase sa laki ng ari-arian o sa dami ng pera. Dahil masayang mahalin ang isang tao na totoo ang nararamdaman sa'yo kahit na walang laman ang pitaka mo. Sapagkat mas masarap mahalin ang taong mahal ka kahit anong estado mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap. At higit sa lahat, mamahalin ka dahil sa magandang ugali mo at hindi lamang sa minahal ka lang dahil sa iyong magandang itsura. Sapagkat ang kagandahan ng ating panlabas na anyo ay kukupas din at lahat tayo ay tatanda. Ngunit ang may mabuting puso at may magandang hangarin na nagawa mo sa iba ay hindi kailanman nawawala sa puso't isipan ng taong ginawan mo ng mabuti at tama. Nagustuhan mo ba ang kwento, kaibigan? Kung oo ay maaari mo ba akong bigyan ng like, subscribe at i-click mo na din ang bell upang ma-notify ka sa susunod pa nating kwento. Maraming salamat, kaibigan. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show